Good afternoon mga ka-DI. Happy Saturday sa ating lahat mga ka-DI. God bless. At narito ako ngayon. Good afternoon pala sa lahat. For today's video guys ay nandito yung Honda Beat ng kasama ko sa trabaho. At pinatingnan niya yung panggilid niya at pinapalinis sa akin guys. So nabili niya itong second hand to na motor, nabili niya ng 35k. Okay pa naman, second version 2 na Honda Beat guys. Kung makikita nyo, yan, binuksan ko na yung gilid niya guys. Marumi at may sira yung, nakita ko sira yung bulan niya. At okay pa naman yung bell niya. Tapos yung clutch lining niya okay pa naman. So ang nakita ko lang yan, yung bulan niya ay may mga pingas. Dahil sa baliktad yung pagkalagay doon sa drive pulley guys. So may mga pingas yan, may mga nabiyak. So yun ang gagawin ko ngayon. Nandun siya, bumili pa ng gas at saka yung bula din para palitan niya. Itong drive piece naman ay itong slider naman niya, yung maluwang guys. So tumingin din siya, baka mayroon na makukuha din siya na pisa dyan. Dapat kasi yung sa backplate natin, yung slider piece na yan ay hindi maluwang. Pero dito sa kanya guys ay mga ka-DI ay maluwang na. Hindi naman ako guys mekaniko, pero ako lang kasi ang naglilinis na ng aking mga motor. Na lalo na yung Zomer ko. Ako lang ang nagbuting-ting dyan. Mga minor lang naman pati kasi yan. At basta alam mo lang yung pagbaklas mo at alam mo yung sequence para maibalik mo siya ng tama mga ka-DI. So yan, pag nakikita niyo yung ganyan, madali lang linisan guys. So nandito na, nakabili na siya ng gas guys. So yan, linisan na natin dahil sobra talaga ang rumi. Kumbaga grabe talaga yung dumi niya at siguro yung matagal to na hindi na palinisan yung panggilid niya guys. Kaya nakitaan ko siya kahit hindi naman ako mekaniko. Sira nga yung bola niya. May mga pingas guys. Pati yung niya guys, belt din niya ay sira. May bitak-bitak na. So kung mayroon na siyang pang budget doon, pwede na niyang papalitan yun ulit. So yan guys, inisa-isa ko ngayon ang paglilinis. Mabuti na lang ay hapon na, di na ganun kainit guys. So kung makikita niyan at inisa-isa ko yung paglinis. Yung bossing naman niya doon sa drive pulley niya ay okay pa naman at hindi pa naman siya, wala pang clearance, kaya okay pa siya. Tapos yung itong bill naman niya ay makinis nga yung ilalim. So medyo sunog na rin yung bill niya. Kung makikita nyo yun, medyo maitim na dahil mukhang sunog yung niya, bill niya guys. So ganyan lang naman ako maglinis, paisa-isa yan guys. Hindi naman tayo nagmamadali at hindi naman tayo commercial. So yan, nilinisan ko yung backplate guys. Yan, grabe din ang dumi niyan. Makapal yung alikabok na dumikit dyan sa kanya. Kaya kung titingnan niyo yung gasolina na panglinis ko, ang itim kagad, 3 piraso pa yun na linisan ko. So yan, paisa-isa ako. Pagka malinisan na, punasan ko na kagad para
hindi ano, lalo na kung may mga nasama ko dyan na paglinis na may tawag nito, gasket, dahil hindi pwede maibabad natin sa gasolina yung mga gasket. So yan, tuloy-tuloy lang ako sa paglinis guys. So kasama yung sa pulley yan na nililinis ko rin. So hindi naman mga ka-DI, mahirap maglinis ng ating mga motor, lalo kung may scooter yan. Yakang-yaka natin guys, linisan kung tayo lang, para kahit pa paano makatipid tayo sa ating mga gastusin, dahil siyempre mahal din kasi magpa-service. So kaya kung mga ganyan lang naman ang whereas talaga kung sa makina na kailangan talaga natin ay ipagawa sa mga mekaniko. Tulad yung zoomer ko ay kare-replace lang guys, na-refresh siya yung nakaraang linggo lang, kaya bumalik na ulit sa tamang kondisyon siya. Marami akong pinalitan pisa, piston ring at saka valve seal, yun ang napalitan, at mayroon pang iba, mga gasket, kung ano-ano. So dito guys, buksan natin yung torque drive nya, dahil napansin ko at nakita ko sa ilalim guys, yung doon sa mga bearing niya sa ilalim ay wala talagang kagrasa-grasa, tuyo as in tuyo talaga. So ibig sabihin talaga ito ay never pa ito napalinisan. Kung nalinisan man siguro to, ay hindi to nilagyan ng grasa, dahil nang mapansin ko, grabe talaga ang tuyo sa ilalim ng mga bearing. Mabuti hindi bumigay siya. So yan, tinatanggal ko yung pinaka niya yan, kalimutan ko yan kung anong tawag yan. Basta part yan ng torque drive natin guys. So kung saan nandyan yung mga pin nya na kung makikita natin. So kailangan muna tanggalin natin yan, dahil hindi natin matanggal yung mga torque drive natin, male and female, pagka nandyan yung takip na yun. At nandito, tinatanggal ko na yung mga pin isa-isa. So walang gaanong grasa. So dito nagtatanong yung kasama ko sa trabaho, dahil motor niya yan. So pinapaliwanag yung senaryo na minsan kasi nasisira yung natin, drive pulley. Kadalasan nasisira dyan pag lumuwang na yung bushing niya doon sa drive pulley natin. Yun yung nag-iingay dyan. Kung minsan kasi ganun din yung nangyari sa motor ko, ay talagang kinakain din niya yan, dahil naglalaro kasi yan tinutulak-tulak yan ng backplate natin guys, kung saan nandoon yung bula. So yan, pinapaliwanag ko sa kasama ko, dahil first time niya ngayon magkaroon ng scooter. Kinakabisado pa niya, dahil hindi pa niya kabisado kasi yung pagdating sa mga scooter guys. So ang alam lang kasi niya yung mga semi-matic, ayan, na mga motor, dahil ang motor kasi talaga niya semi-matic yan. So ngayon gusto talaga niya makita at matingnan yung personal, dahil hindi lang sa YouTube kasi siya tumitingin, at gusto niyang makita talaga ng personal kung paano buksan, paano linisan, ano yung mga sequence ng mga pisa dyan, at paano maglinis, ano ang mga cost niyan para masira. So kahit pa paano naman guys, may konti na rin akong alam pagdating dyan sa mga panggilid, kaya naituturo din natin guys.
So para magkaroon din siya ng idea na pagka siya na at kayang-kaya na rin niya gawin. So gusto lang niya mamuhunan muna ng mga gamit tulad ng impact drills na yan. Kailangan talaga kasi yan dahil mas mabilis yung trabaho natin sa pagtanggal ng mga nuts dyan kung mayroon tayong impact drills, guys. Yan, tinuro ko din sa kanya na ang pangalawang nag-iingay din sa ating mga motor yung sa yung bearing natin dyan sa crankcase bearing. Pagka lumuwang din yan at umano doon sa torque shaft natin ay maingay yan. Talagang as in maingay, lalo na kung arangkada ka pa lang, maingay. Ihinto na lang siya kung nagtuloy-tuloy ka sa pagtakbo. Pero pag huminto ka ulit, papalo talaga yan ng parang tumutok-tok doon sa akala mo tinutok-tok yung panggilid mo pagka sira yung crankcase bearing mo. So dito guys at nagtuloy-tuloy ako sa paglinis habang yung kasama ko ay nagtatanong-tanong din about dyan sa mga ginagawa ko. At least nasasabihan din natin at ni-share din natin yung ating konting kaalaman, guys, dahil para lang din na tayo ay makapagturo ng kahit konti sa abot ng ating makakaya doon sa ating nalalaman din kung paano yung mga sistema sa pag linis ng ating mga panggilid, guys. So yun, habang nag-uusap-usap kami parati dyan sa paglilinis na yan, ay tinuro ko rin sa kanya yung about sa spring. So yun guys, nilagyan ko ulit ng gas dahil naging putik na yung dahil sa dumi talaga. So nilinisan ko ngayon yung niya, guys, crankcase dahil sobra din ang dumi. So kahit pa paano, guys, at nawa ay yung aking ginagawa mga ka-DI ay magbigay din sa inyo ng kung mayroon kayong mga motor at lalo na kung may scooter yan, kayang-kaya natin gawin mga ka-DI. Dahil ako basta makita ko yung isang bagay ay natutunan ko kaagad. Dahil sa ating buhay kasi mga ka-DI, habang tayo ay buhay hanggang sa ating pagtanda, guys, simula sa bata tayo hanggang sa ating pagtanda ay tayo ay nag-aaral, guys. Tandaan po natin yan. Hindi lang sa mga bagay-bagay na ating mga ginagawa na pinag-aralan, kundi yung itong mga simpleng bagay na ito. At lalo na tungkol sa ating mga spiritual na aspect, guys. Pinag-aralan din natin yan kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan sa ating Panginoon, lalo na ngayon Holy Week pa naman, at kailangan natin na magkaroon ng pag-alaala ng ating Panginoon kung ano ba ang nangyari sa kanyang kamatayan, guys, para tayo ay maligtas. Siya nga pala, guys, nandito ulit ako. Nililinisan ko yung pinaka-crankcase niya. Sa kabila naman, hindi ko masyadong binababad kasi, guys, dahil may mga oil seal dyan. Gasolina kasi yung inaano ko. Kaya hinaging-hagingan ko lang sila doon sa hindi ko talaga binabasa. Kaya gumagamit ako ng brush para kahit papaano madaling matanggal kaagad yung yung iba kasi yan ini-spray yung gas para may pressure, kahit papaano mabilis matanggal. Sa akin ginagamitan ko lang ng brush para at least madaling malaglag, hindi makapenetrate talaga yung yung gasolina doon sa gasket. So yan, habang binabrush ko yan, guys, grabe kasi ang dumi.
So ito na guys, at nandito tayo ulit. Kinakabit ko na yan, nilagyan ko ng grasa yung shafting natin guys sa torque drive guys. So konti lang naman ang grasa dyan para pampadulas lang talaga, at kahit pa paano mayroon siyang smooth na pag-ikot yung torque drive natin guys. Hindi ano talaga, hindi bakal sa bakal, kumbaga mayroon siyang pampadulas talaga. So yan, nilagay ko na yung belt doon sa torque drive para maikabit ko na rin yung drive pulley guys. So ayan, sabi ng kasama ko, dahil mayroon daw mga belt na minsan baliktad daw, nakita niya sa YouTube, pero sabi ko magkaiba-iba naman kasi ang sukat. Hindi talaga pwedeng ilagay mo dyan ang hindi kasukat, dahil mayroon namang ibang na may groove sa ibabaw. Ang pagkakalam ko ata yan sa parang sa Aerox o Inmax or doon sa PCX, may mga groove yan sa taas. Maliban na may groove sa baba, may groove din yan sa taas yung mga belt nila. Pero itong belt ng kasama ko dito ngayon ay may mga bitak-bitak na sa ilalim, at hindi talaga pwedeng maikabit natin kung ano yung ibang size dahil hindi yan sila magkaparehas. So yun lang, pinapaliwanag ko sa kanya guys. So ngayon, inasimbol ko na yung bula, at pinaliwanag ko rin sa kanya kung paano ikabit yung mga bula doon sa drive pulley natin guys. Yung walang cover sa ating bula ay doon ilagay sa straight, sa smooth. Yung may cover dito sa may kanto, palitan lang yan siya guys. So yun na, naikabit ko na guys yung drive pulley natin. So pasensya na kayo sa camera ko kasi steady lang, hindi nakikita, pero ina-explain ko naman sa inyo guys na ganun lang naman ka dahil wala tayong cameraman ganito tayo mag-video, hindi pa nakapokus doon sa ginagawa. Nakalapag lang yung cellphone ko at yan, ganyan lang, kaya hindi gumagalaw talaga. So pagpasensyahan niyo kung magtanong kayo guys, ay pwede naman natin i-explain dito sa video na kung saan gusto niyo magtanong. Kahit papaano mayroon naman tayong kunting alam na, pero sa lahat na nating panggilid kailangan natin matunos siya guys. Kahit salpak-salpak lang yan lahat, pero kailangan din natin matunos siya, dahil may mga pisa kasing hindi masyadong, lalo na kung aftermarket, ay kung hindi genuine parts, magkakaiba talaga guys. So yan, tinuturo ko din sa kanya kung paano isalpak yung belt na habang pinipiga mo, tapos dinahandahan mo pagpasok yung drive pulley mo. Yan, hinigpit-higpitan mo yung nut para makapasok siya ng todo, dahil yan may isa dyan na nakagroove dyan sumasabit kung gagamit ka ng sisipain mo yung motor mo guys, yung crankcase niya. Pag kinakrank mo, dyan siya sasabit, kaya kailangan nakapasok siya sa tama doon sa gatla niyan. Kaya pinipiga-piga mo talaga yan para mahigpitan ng mano-mano muna ng kamay bago tirahin ng impact drills guys. So yun ang ginagawa ko ngayon guys. So yun, nagtatanong din yung kasama kung bakit pinipiga-piga ko. Ganun yung technique para may pasok mo ng todo yung nut na yan, dahil lumuluwag yan habang lumuluwag, nakapipisil mo ng belt, lumuluwag yan siya, kaya nihigpitan mo rin yung nut sa drive pulley niya guys. So yun ang ginagawa ko ngayon guys. At siya nga pala, ayan, hihigpitan na natin guys. Gamit na tayo ng ating impact drill 19 yan. Ay hindi pala
19 o 19 o 22 yung ano, nakalimutan ko lang. Parang 19 dito sa may clutch bill. Dito sa may bill natin sa torque drive. Yan parang 22 ata yan. O 21. So yan, nagpitan na natin guys. Pasok natin yung bill. So lagay natin yung spacer bago yung nut. So yan, naikabit na natin guys. So ganun lang mga ka-DI ay ang simpleng pagkagawa ng ating mga panggilid. May konting explanation din ako dyan sa kasama ko. Nakamute na kasi yung usapan namin dyan dahil medyo crowded kasi yung gilid namin dito sa unahan. May gumagawa, nag-grinder, tapos may mga tahol pa ng aso, kaya nakamute na lang ako at nag-record na lang ako na habang tinitingnan ko yung ating video guys. So yan, hinigpitan ko na siya. So kumbaga nag voice over na lang ako dito guys. Inulit pa ulit paghigpit ng ating para sigurado at hindi matanggal yung mga nut natin guys. Pero kung lapat naman yon doon sa dulo ng natin, ay singan, tama na yan. At kailangan testingan na ng kasama ko. Pinapatestingan ko na sa kanya. Yan, kung nakikita nyo guys, umaandar na siya. So yun, gumagana na yung natin motor at napapansin naman niya parang naging okay naman daw. So sinabihan ko siya na tingnan niya ako ang magpabirit. So yun, in-explain ko sa kanya na yung torque drive ay yung belt doon sa torque drive ay bababa, magpapailalim doon, at dito naman sa drive face pulley natin guys ay aangat yung belt dyan. So ganun yung laro ng natin mga scooter. Sa torque drive, kung makikita nyo, nandun sa taas yan, pero pag gasolina mo na yan, bababa yan doon sa baba, sa sagad. At dito naman sa drive pulley natin, aangat yung belt natin. So ganyan lang yung sequence niya guys sa ating mga scooter. So habang in-explain ko sa kanya at nilagay na natin yung crankcase bearing guys para ma-testing na niya yung motor niya. So yan, medyo nahirapan ako pag kabit dyan dahil yung mga dowel niya medyo sumikip na guys. Kaya kung minsan sa atin nakalimutan ko nga lagyan ng grasa pala. So dapat malagyan ng grasa yung para hindi kalawangin yung mga dowel niya. So yan, nigpitan na natin guys. Inunan muna natin yung pinakamahabang tornilyo sa gitna ng niya, ng crankcase natin. Mahaba kasi yan ang tornilyo dyan. So yan, habang hinigpitan ko at tinutudo ko na rin doon sa kabila para mabilis. So siya nga pala mga ka-DI, salamat sa mga subscriber ko sa nanonood parati ng aking mga video. Salamat sa inyo mga ka-DI. Ay nawa ay yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, sana subscribe kayo sa aking channel guys.
Kahit hindi naman tayo magaling mag-video, hindi naman ako magaling magsalita din, nawa ay may makagusto pa rin sa aking mga video. At sana dadami yung subscriber ko pa sa aking channel guys. Nandyan pa sa 159, 1,359 yung subscriber ko. Nawa ay tataas yan. So yun guys, tapos na. Naigpitan na namin yan, yung mga tornilyo dyan. At yung kabila na lang. So kung maghigpit tayo dyan guys, hindi naman talaga as in talagang parang higpitan talaga na akala mo makawala. Kumbaga ano lang yan guys, alalay lang. Pagka lumalaban niya sa paghigpit mo ay tama na. Para hindi ka rin mahirapan sa pagtanggal mo ng mga tornilyo dyan sa crankcase natin. Siguraduhin mo lang din naman na hindi siya luluwang. Yun lang naman ang importante doon. Kailangan lang talaga ng higpit na medyo may diin din. Yan. Pinapatestingan ko na sa kanya guys. At patakbuhin natin dyan kung ano yung nasisings niya sa kanyang motor. So, binuksan ko muna yung gate namin para makatuloy-tuloy siya sa patesting ko sa kanya doon palabas. Dito ka dadaan. Yan. So yan, sabi niya ay medyo okay naman daw. Pero may mga kulang pa talaga doon na dapat palitan guys. So yun, natapos guys yung aking paglilinis at pagmekanikuhan. At thank you sa aking mga supporters, sa aking mga nag-subscribe at nanonood ng aking video. Salamat guys. At yan, pauwi na yung kasama ko dahil magkalapit ng kami, nandun sa unahan na kanto yung bahay niya. So thank you guys, hanggang dito lang yung video ko. Don't forget to follow, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo guys.